Samantala, ang world government ay lalong nag-aalala sa lumalawak na impluensya ni na Whitebeard, Shanks, at Luffy, habang pinag-uusapan nila ang kanilang susunod na hakbang, unti-unti nilang napagtatanto na ang mga aksyon ni Luffy ay nagbabadya ng malaking banta sa kanilang kapangyarihan. Habang abala ang mga Straw Hat, abala rin ang world government sa paghahanap ng papalit kay Crocodile bilang bagong Warlord of the Sea, Shichibukai. Sa hindi inaasahang pangyayari, isa sa mga tauhan ni Blackbeard ang dumating ng walang paanyaya at iminungkahi ang kanyang kapitan bilang kandidato. Samantala, sa tulong ni na Pag-aya at Kones, inayos at pinahusay ang Going Merry upang makalipad ito, gamit ang knock-up stream, isang dambuhalang haligi ng tubig na pumapailang lang sa langit, matagumpay na naihatid ang Straw Hat Crew patungong Sky Island. Pagdating nila sa White Sea, isang dagat sa itaas ng mga ulap, muntik nang mahulog si Usopp ngunit nasagip din sa huling sandali. Di nagtagal, inatake sila ng isang misteryosong mandirigma ngunit nailigtas sila ni Gunfall, ang tinaguriang Knight of the Sky. Paglapit nila sa hangganan ng Skypiea, dinala sila sa tinatawag na Upper Realm. Doon, sinalubong sila ni Nakones at ng alaga niyang si Su. Ipinaliwanag ni Nakones at Pag-aya ang pamumuhay sa Skypiea at ipinakilala sa kanila ang mga dial, kakaibang teknolohiya ng langit. Habang si Nami ay natututo tungkol sa panganib ng Forbidden Forest, naghihintay naman ang iba sa pagbabago ng hangin, ngunit bigla silang sinalakay ng White Berets, ang mga pulis ng Skypiea, na nagpataw ng Heaven's Judgment dahil sa ilegal na pagpasok. Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng Straw Hats at ng White Berets, na lalo pang nagpasidhi ng tensyon. Bago pa man sila makabawi, sina Chopper, Robin, Nami, at Zoro ay dinukot ng isang dambuhalang Sky Shrimp at dinala sa upper yard. Sina Luffy, Sanji, at Usopp ay agad na humabol, sa tulong ni Kones na nagbigay sa kanila ng bangka, pero binalaan silang ito ay isang patibong. Halos tamaan din si Kones ng Heaven's Judgment dahil sa pagtulong niya. Pagpasok ng grupo sa upper yard, nadiskubre nilang puno ito ng mga nakamamatay na patibong. Kalaunan ay nakarating sila sa Ordeal Gates kung saan napilitan silang magkahiwa-hiwalay. Sina Robin, Zoro, at Nami ay naglakbay sa gubat habang si Chopper ay naiwan upang bantayan ang barko. Sina Luffy, Sanji, at Usopp ay hinarap naman si Priest Satori sa Ordeal of Balls dahil sa kanyang mantra, naging delikado ang laban, pero sa bandang huli ay natalo siya ni Luffy. Samantala, sinalakay si Chopper ni Priest Shira at napilitan siyang hipa ng plotang ibinigay ni Gunfall. Tinangkang tumulong ni Gunfall ngunit natalo rin siya. Tumalon si Chopper sa tubig upang iligtas siya. Nailigtas sila ng mga dambuhalang Southbirds, at ibinunyag nila na si Gunfall ay dating god o pinuno ng Skypiea. Sa kabilang dako, nadiskubre ni Nami, Robin, at Zoro na ang upper yard ay gawa sa tunay na lupa, isang bihirang bagay sa langit. Nalaman nilang dating bahagi ito ng Jaya, ang islang isinulat ni Mont Blanc Nolan sa kanyang mga tala. Habang lumalalim ang mga rebelasyon, inilunsad ng mga Shan-ian ang isang malawakang pag-atake sa upper yard upang bawiin ang kanilang lupang ninuno. At sa wakas, muling nagtipon ng Straw Hat Crew at nagbahagi na ng kani-kanilang mga karanasan. Inalagaan ni Chopper si Gunfall habang pinaplano ng grupo kung paano nila mahahanap ang alamat na gintong itinatago sa upper yard. Nakipagkaibigan sila sa isang grupo ng Sky Wolves at isinalaysay ni Gunfall ang kasaysayan ng upper yard, ang koneksyon nito sa Jaya, at ang alitan sa pagitan ng Skypians at Shan-ians. Samantala, inalis ni Enero ang mga limitasyon sa kanyang mga pari, pinapayagan silang kumilos ayon sa nais nila. Isang gabi, nakita ni Usopp ang isang misteryosong figura na nag-aayos ng Going Merry. Kinabukasan, laking gulat ng lahat nang makita nilang maayos na ulit ang barko at parang bagong-bago. Pinaghandaan ng crew ang susunod nilang hakbang. Habang papunta sila sa mga guho, nagkahiwalay ang grupo nang atakihin sila ng isang dambuhalang python. Nahati sina Luffy, Zoro, Robin, at Chopper. Sa gitna ng kaguluhan, tinalo ng mandirigmang Shan-ian na si Viper si Priest Shira at inihayag ang kanyang misyon na bawiin ang kanyang lupang tinubuang buhay. Kasabay nito, nagbigay ng isang nakakatakot na hula si Enero, na nagsabing tanging ilan lamang ang makakaligtas sa kanyang plano. Hinarap ni Zoro ang mandirigmang Shan-ian na si Bram at tinalo siya gamit ang kanyang bagong teknik, ang One Sword Style 36-pound Phoenix. Si Luffy naman ay nakipaglaban kay Viper pero nahulog sa mga ilalim ng guho. Biglang dumating si Enero sa Going Merry at ipinakita ang kanyang tunay na layunin, ang nakatagong lungsod ng ginto, ang Shandora. Pinatulog niya sina Usopp at Sanji, at pagkatapos ay nawala, iniwan ng mga kapatid ni Satori, sina Hattori at Katori, upang maghiganti. Nakipaglaban si Chopper kay Priest Gedeso na lumabas na isang sobrang tanga. Sa kabila ng hirap, nagtagumpay si Chopper at pinatumba siya pababa sa Blue Sea.
Tumulong sina Cones at Pag-aya sa batang si Aiza at nagtungo patungong upper yard habang patuloy na tinatalo ni Enero ang mga Shan Ian, nakipaglaban sina Gunfall at Nami kay Hot Ori at Katori, natalo ni Nami si Hot Ori, habang tinalo ni Gunfall si Katori. Inihayag na ang katawan ni Enero ay gawa sa purong kidlat kaya't siya ay halos hindi matamaan habang nag-iimbestiga sa mga guho, inatake si Robin ni Yama, ang napakalaking chief enforcer, madali niyang tinalo si Yama at natuklasan ang alamat ng Shandora. Dumating si Priest Om at ikinulong ang ilang mga mandirigma, kabilang sina Zoro, Gunfall, Nami, at Aiza, sa isang mapanganib na kulungang bakal na puno ng mga tinik, samantala, nilulo ng dambuhalang python sina Nami at Gunfall. Tinalo ni Zoro si Om, at nagsimulang maintindihan ng mga natirang mandirigma ang dahilan ng rampage ng python, nagbalik si Enero, at nagsimula na siyang bawasan ang bilang ng mga makakaligtas, ayon sa kanyang prediksyon ng survival game. Winawasak niya ang mga itaas na guho gamit ang isang malupit na lightning attack, pinabagsak ang lahat sa nawawalang lungsod sa ibaba, malubhang nasaktan si Gunfall at pinatulog ni Enero si Robin nang subukan niyang pigilan siya. Nakipaglaban si Zoro kay Enero at hinangaan siya sa lakas, ngunit sa huli ay tinalo din siya, gumamit si Viper ng makapangyarihang reject dial, pansamantalang natalo si Enero, ngunit nakarecover siya at tinalo sina Zoro at Viper. Napansin ni Nami kung gaano ka-dangerous si Enero, kaya't sinundan siya papunta sa kanyang lumilipad na arka, ang Maxim, nakaligtas si Luffy mula sa Python kasama si Aiza at natutunan ang lokasyon ni Enero, pagkatapos sabihin sa kanya ni Aiza kung saan pupunta si Enero, nagtakda si Luffy na pigilan siya. Nagsimula ang tanging labanan ni Luffy at Enero habang si Cones ay nagbigay babala sa mga Skypians tungkol sa plano ni Enero na ganap na wasakin ang Skypia. Inilunsad ni Enero ang kanyang makina, tinawag niya itong Death Pia na nilikha upang lipulin ang buong Sky Island. Tinatamaan si Luffy at nahulog mula sa Arc Maxim, at si Nami ay buong tapang na humarap kay Enero, samantala, sumakay sina Sanji at Usopp sa Arc upang iligtas siya. Habang bumababa ang mga ulap ni Enero sa Skypia, nagsimula ang malawakang evacuation pero tumatakbo na ang oras at tanging isang bahagi lamang ng populasyon ang nakaligtas habang patuloy na tumitindi ang huling laban. Ibinalik ni Viper ang kwento ni Mont Blanc Noland at Calgara, isang alamat na naganap mahigit 400 taon na ang nakaraan, noong ang Upper Yard ay bahagi pa ng Jaya. Si Calgara ay ang matapang na mandirigma ng mga Shan Ian, at si Noland ay isang manlalakbay mula sa North Blue, ang ninuno ni Mont Blanc Cricket. Bumuo ng matibay na pagkakaibigan sina Noland at Calgara at naging simbolo ng pagkakaisa ng mga Banyaga at Shan Ians, namuhay sila ng mapayapa, kasama ang mga tagabayan at ang crew ni Noland, ngunit nagbago ang lahat nang hindi sinasadyang pumutol si Noland ng isang banal na kagubatan ng mga puno, na pinaniniwalaan ng mga Shan Ians na tahanan ng mga espiritu ng kanilang mga ninuno, lumaban ang mga tagabayan kay Noland at sa kanyang crew, at naglahong lahat ang pagkakaibigan. Si Calgara, gayunpaman, ay nangako na muling makikita si Noland, patuloy na umaasa sa kabila ng hindi pagkakaunawaan, matapos ang pagbitay kay Noland dahil sa kanyang pagkakaloko tungkol sa lungsod ng ginto, nagtayo ang mga Shan Ian ng isang estatwa bilang pag-alala sa kanya, na nagpatibay sa kanyang tapang. Sa kasalukuyan, winasak ni Enero ang Angel Island gamit ang kanyang napakalakas na lightning attack na tinutupad ang kanyang apocalyptic na pananaw. Ginawa ni Luffy ang kanyang misyon na tunugin ang gintong kampana, hindi lamang upang wakasan ang digmaan, kundi upang magpadala ng mensahe pababa sa Blue Sea, upang malaman ni Mont Blanc Cricket na ang lungsod ng ginto ay totoo. Nahanap ni Nami ang 100 patungong Enero sa loob ng Arc Maxim, at ipinadala ang mensahe sa iba upang putulin ang Giant Jack, ang dambuhalang istruktura ng beanstalk na humahantong sa kampana. Pinutol ni Zoro ang bahagi nito, ngunit tinamaan siya ng kidlat ni Enero. Habang unti-unting nawawala ang pag-asa, nag-aatubili si Viper ngunit iginiit na bilang inapo ni Calgara, tungkulin niyang tunugin ang kampana, sinubukan ni Usopp na tulungan gamit ang kanyang exploding stars, ngunit nabigo, sinabi ni Robin kay Viper na naghihintay si Mont Blanc Cricket at determinadong tutunog ni Luffy ang kampana para sa kanya. Sa inspirasyon, ginamit ni Viper ang huling reject dial at winasak ang natitirang bahagi ng Giant Jack, nililinaw ang daan. Si Luffy at Nami ay sumugod sa natitirang bahagi ng Giant Jack at nakipaglaban si Luffy kay Enero sa isang tanging laban. Ang mga powers ng kidlat ni Enero ay walang silbi laban sa rubber na katawan ni Luffy, ngunit ginamit ni Enero ang kanyang talino at iba pang mga kakayahan upang gawing brutal at nakakapinsala ang laban. Matapos ang isang matinding labanan, tinalo ni Luffy si Enero sa pamamagitan ng isang napakalakas na suntok, pinatama siya sa Golden Bell. Ang tunog ng kampana ay umabot hanggang sa kalangitan at bumaba sa Blue Sea, nagsisilbing hudyat ng pagtatapos ng 400 taong digmaan at patunay na totoo ang lungsod ng ginto.
Narinig ni na Mont Blanc Cricket at ng Saroyama Alliance ang tunog ng kampana at napagtanto nila na ang lungsod na kanilang hinahanap ay nasa kalangitan lamang. Si Enero, na tinalo, ay tumakas patungong Blue Sea at nagpunta sa Fairyville na ipinakita bilang ang buwan. Nagdiwang ang mga Skypians at Shan-Ians, nagkakasama sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mga siglo, nagdaos sila ng isang malaking bonfire bilang pagdiriwang ng kapayapaan, habang sinusuri ni Robin ang Golden Bell, natagpuan niya ang isang poneglyph na may nakaukit na mensahe mula sa nakaraan, na iniwan ni Goldie Roger, na marunong magbasa ng sinaunang wika, ngayon ay alam na nila na sila ay isang hakbang na lamang palayo sa paghahanap ng tunay na kasaysayan at ang Rio Poneglyph. Bago umalis, kinuha ng Straw Hats ang ginto na nakatago sa tiyan ng dambuhalang python, at habang bumababa sila mula sa Skypaya, tumunog muli ang Golden Bell, isang huling pasasalamat at poem mula sa mga Sky People. Ngunit habang sila ay dumadapo, ang kanilang kaligayahan ay hindi tumagal, dumapo sila direkta sa isang marine base. Matapos mahulog mula sa Skypaya, nag-crash ang Going Merry sa isang marine fortress, kaya't inisip ng mga marines na isa itong ghost ship mula sa kalangitan, nagkawatak-watak ang mga Straw Hats sa buong base at nagsimula silang magtago upang maiwasan ang pagkahuli.